Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay katanungan naman ng mga taga-subaybay natin mula kay Trexie Umpad. Good day sir, kasal na po ang aking mga parents. Ano ang susunod kong gagawin? Nalaman ko lang na apelido ni mama ang nakalagay sa aking PSA birth certificate. Lahat po ng school credentials ay apelido ng aking papa ang aking gamit. Mula naman kay Jessica, sana mapansin ninyo ang aking katanungan. Attorney, yung aking mga ID, ang gamit ko ay surname ng aking tatay. Pero sa birth certificate ko po, sa nanay ko nakalagay. Nakailang balik na po ako sa PSA, di pa din maayos. Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Maraming ganito ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Ang gamit nilang apelido ay sa kanilang tatay, pero nakarehistro pala ay apelido ng kanilang nanay. Ang kadalasan na dahilan kung bakit ang apelido ng kanilang ina ang nasa kanilang certificate of live birth ay dahil ang kanilang mga parents ay hindi kasal nang sila ay isinilang, nang sila ay ipinanganak. Nakasad kasi sa Family Code Article 176 na ang mga anak sa labas ay gagamit ng apelido at dapat nasa ilalim ng parental authority ng kanilang ina. Kadalasan ito ang dahilan kung bakit ang apelido ng ina ang nakarehistro sa kanilang birth certificate dahil hindi kasal ang mga magulang. Pero yung mga ipinanganak after March 18, 2004, ang mga anak sa labas ay pwede na nilang gamitin ang apelido ng kanilang ama kung may acknowledgement of paternity, meaning kinikilala ang ama na anak niya ang bata. At ang ina naman ay may ginawang affidavit to use the surname of the father. Dahil walang information kung kailan ipinanganak ang mga nagbigay ng katanungan, ipagpalagay natin na ipinanganak sila bago March 19, 2004. Kung nagpakasal ang kanilang mga magulang after na sila ay ipinanganak dahil wala namang impediment o hadlang ng kanilang pagpapakasal nang sila ay ipinaglihi at ipinanganak, maaari nilang ipaprocess ang kanilang legitimation. Mayroon akong video tungkol sa process ng legitimation na maaaring panoorin para magkaroon ng idea. Pero mas mabuti rin na pumunta sa opisina ng local civil registrar para magtanong ng proseso at requirements ng legitimation ng anak. Pero kahit nakasal ang mga parents, kung meron naman hadlang o impediment ng isilang ang anak, dahil at that time ang isa o silang dalawa ay kasal pa sa iba, hindi pa walang bisang kanilang kasal, hindi maaaring ipaprocess ang legitimation. Maaari lamang ipaprocess ang legitimation kung walang hadlang, walang balakid, walang impediment sa pagpapakasal ng mga magulang at the time ng paglilihi at panganganak. Kung hindi pwede ang prosesong legitimation, ano naman ang isang paraan para magamit nila ang apelido ng kanilang ama? Maaari silang i-adapt ng kanilang ama. Kapag legally adopted na sila, maaari na nilang gamitin ang apelido ng kanilang ama. Ang mga adopted na bata ay binibigyan ng parehong legal na karapatan gaya ng mga biological na bata. Kabilang na ang mga karapatan sa mana. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting alaman sa ating discussion. Kung nagustuhan ninyo ang ating topic, please share sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat. Bye-bye!